Mas mataas ang bola sa kanyang palad at doon na nga napatayo ang mga manonood ng dakdakan ng kung sinong manlalaro ang ace player ng Cavite Ballers. Kinben Book 6, Chapter 15. Naipasok pa nga ni Baron ang bonus shot niya at makikita nga ang kanyang pagkuyom habang umaatras mula sa free throw area. Si Maki naman ay mabilis na dumikit kay Tenorio na ngayon ay sinambot na ang bola mula sa inbounder na si Rizal. Napangiti na nga lang si Romero at dahil sa pinakita ng kanyang mga kasama ay parang hindi raw siya dapat magpahuli sa mga ito. Si Tenorio naman ay napapasa na lang bigla ng bola kay Sky dahil nakaramdam siya ng kadelikaduhan mula sa depensa ni Romero. Tumakbo na nga lang siya papunta sa kanilang side at makikita nga rin agad si De Ocampo na sinasandala na naman si Larry Dizon. Nang makita naman iyon ni Sky ay agad niyang ibinato ang bola pataas papunta sa kanilang ace player, kaso napaseryoso ang mga taga Cavite nang humarang sa harapan ni De Ocampo si Baron Semeron at siya ang tumalon at sumambot sa bola. Isang malinis na interception iyon mula sa Blue Phoenix at kasunod noon ay ang pagbato niya sa bola sa side nila dahil si Maki Romero ay naroon na nga na kasalukuyan namang hinahabol na rin ni Tenorio. Si JC nga ay agad na tinalon ang bolang paparating kay Maki. Nang makita naman iyon ni Maki ay bumigla siya ng pagbagal at umuna sa lumampas na si Tenorio. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang nang masambot ni Romero ang bola at sa paglapag nito ay siya naman pagpalo ni Tenorio roon. Nabigla nga lang si JC dahil naiiwas agad iyon ni Maki at makikita na nga rin ang paglampas nito sa kanya. Ibinato kasi ni Maki ang bola sa pagitan ng kanyang nakabukas na binti at ngayon nga ay makikita na si Maki na nasa harapan na ng basket. Isang crossover ang nagawa nito at walang kahirap-hirap na inilagay nito ang bola sa basket na nagpatahimik lalo sa mga supporters ng Cavite. Gumagawa na nga ng comeback ang Kalapan at mukhang hindi raw nila kakailanganin si Mendez sa loob dahil mukhang isa ring magandang lineup ang nasa loob ng court ngayon. Speed, quick movements, ito ang tagline ng lineup ng Kalapan ngayon at napakuyom na nga lang si Coach De La Rosa dahil sa nangyayaring iyon. Napatawag nga siya ng timeout upang pahintuin ang ginagawa ng Kalapan City sa kanyang team. Isang malakas na apiran nga rin ang ginawa ni Baron at Maki sa pagbalik nila sa kanilang bench. Agad din naman silang pinagbibigyan ng tubig ng kanilang mga kasamahan sa kanilang pagkupo. Kahit hindi ka na maglaro, kaya na namin. Pabirong wika pa nga ni Maki kay Ricky na marahang napatawa na lang. Pasahan naman ninyo ako ng bola. Pasaring pa nga ni Tristan dahil gusto niyang puntusan uli ang sinasabi nilang baby shock sa team ng Cavite. Tumakbo ka kasi kaagad kapag naagaw ko ang bola. Sabi naman ni Baron na makikita ang pagtaas ng kumpiyansa dahil ang ganda raw ng kanyang depensa at galawan. Huwag kayong basta magsaya. Lamang pa sila ng 5 at 4 na minuto pa ang natitira. Basta relax at ituloy lang ninyo ang inyong ginagawa. Sabi naman ni Coach Isaiah na napatingin pa sa kabilang bench. Marahan nga siyang natuwa sa isip dahil mukhang hindi natutuwa si De La Rosa sa mga nangyayari. Ang babagal ninyo. Magpahinga ka muna, Liam. Wala kang gagawin sa loob ng court kapag ikaw ang sentro. Willie, ikaw na ang magiging sentro. At JC, ikaw ang sa power forward. Sasabayan natin sila sa bilisan kung iyon ang gusto nila. Wika nga ni Coach Alan na napatingin na sa kanyang mga players. Pagpapahingahin na raw niya si Cantos dahil wala raw itong laban kay Semeron. Mikey at Brian, ngayon kayo bumawi. Nag-aangas ang kalaban natin kaya siguradong ito ang gusto ninyo. Sambit pa nga nito at tumayo na nga sina Corona at Reyes. Babawi kami, Coach. Promise. Ayaw naman naming magkawalaan tayo. Mamimiss ka namin, Coach. Sabi pa nga ni Mikey na kiniliti pa ang kanilang coach na si Alan. Magtigil ka nga, Mikey. Ayaw ko nang mauulit ang nangyari kanina.
Patikimin ninyo ng tunay na angas ang mga kalaban natin. Seryosong wika nga ni Coach Alan at si Brian at Mikey ay sabay na tinapik sa balikat ang kanilang coach. Copy coach. Sino ba ang sa akin? Tanong nga ni Mikey na napasulyap agad sa kabilang bench. Baka si Cimeron ang sa iyo. Nakita mo naman ang ginawa kanina. Sabi nga ni Brian na napatingin kay Suarez. Malamendes din itong maliit nilang point guard pero hindi na pwedeng maulit ang nangyari kanina. Sabi nga ni Brian na siya ang magiging point guard. Sky, dikitan mo lang si Romero, kaya mo iyon. Kahit depensa lang, okay na iyon. Sabi pa nga ni Willie na napatingin pa kay JC Tenorio. Okay lang kuya, team game ito at ang pagtalo sa team nila ay parang pagtalo ko na rin kay Maki Romero. Sabi na nga lang ni JC na napatingin na lang kay Larry Dizon na kanyang makakatapat ngayon. Samantala, mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita ngang nagsipasok na rin ang mga players nila. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa lineup na ipinasok ng kalaban. Mukhang tatapatan mo ang ginagawa ng lineup ko ah. Okay iyan, hanggat dikit ang laban, may advantage pa rin kami kasi nasa bench pa rin sina Carlo, Ricky at Marlon. Sabi naman sa sarili ni Isaiah. Sumilbato na nga ang referee at ibinigay ang bola kay De Ocampo na agad na ipinasa kay Reyes. Dito nga ay maririnig na muli ang cheer ng mga taga Cavite. Sa pagdating nga ni Reyes sa side nila ay dito na nga nagdikitan ang mga magkakatapat. Si Tristan nga ay napangiti ng si De Ocampo na ang nasa kanyang harapan. Si Larry naman ay napangiti rin dahil mukhang isa na namang challenge sa kanya ang napatapat sa kanya. Medyo kaya naman daw niya ito siguro ngayon dahil hindi na ito kasing laki ni De Ocampo. Si Baro naman ay agad na hinarangan si Corona na nakipaggit-gitan agad sa kanya. Isang skin to skin na depensahan iyon habang si Maki naman ay napatango na lang nang si Zamora na uli ang nasa kanyang katapat. Si Marty naman ay nakaabang lang sa gagawin ni Reyes. Medyo maliit ito kung ikukumpara kay Tenorio at sa pagsugod nito ay agad siyang sumabay kaso bumangga siya sa isang makapal na manlalaro at ito nga ay si Corona. Isang screen pala ang nakaabang at doon na nga si Baro napahabol sa umataking si Reyes. Sabayan mo nga ako. Mahinang wika nga ni Reyes na ikinaseryoso ni Baron. Aba sige, sabi na nga lang ni Cimeron at sa paghinto ni Reyes ay siya naman pagtalikod niya. Napasandal siya kay Cimeron at pagkatapos noon ay binigla niya ito ng spin move na may kasamang diin ng palad na hindi kita ng referee. Naunahan nga nito si Cimeron na napaatras pa dahil may tulak na kasama ang ginawa ni Reyes. Magulang ka ah. Sabi nga ni Baro na kumaripas pa rin ang habol kaso biglang dumaan si Corona na naging dahilan upang siya ay mapabangga roon. Kumiskis ang katawan nito sa kanya at si Tristan naman ay inatrasan pa ni De Ocampo kaya hindi ito makaalis agad. Ang lakas sumandal, ganito pala ito. Sabi nga ni Tristan sa isip, ngayon ka magyabang. Sabi naman sa isip ni De Ocampo. Si Larry naman ay agad na kumawala kay Tenorio kaso nang lumapit siya kay Reyes ay dito naman nawala ang bola at nagpunta sa kanyang iniwan. Pagkahawak nga ni Tenorio sa bola ay siya naman pagpapakawala ni De Ocampo kay Agoncillo. Mabilis nga itong dumiretso sa may hawak ng bola na si JC kaso isang set up play lang pala iyon. Ibinato nga ng mabilis si Tenorio ang bola sa ere at mula sa likuran ni Tristan ay nandoon na nga si De Ocampo na sinambot ang bola at inilagay sa loob ng basket. Baba agad, depensa! Bulalas nga ni De Ocampo sa kanyang paglapag. Si Agoncillo naman ay agad na ibinato kay Maki ang bola at pagkasambot nito ay siya naman paglapit dito ng dalawang manlalarong nakaputi. Isang double team defense nga mula kay Zamora at Corona ang tinanggap nito. Magaspang ang dikit ng dalawa at talagang may patagong tulak kaya si Maki ay medyo nakaramdam ng hindi maganda. Hinawakan nga niya ang bola at sa pagtalo niya ay siya naman pagsabay sa kanya ng dalawa. Ibinato ni Maki ang bola kaso nakuha ito ni Reyes na biglang ibinato ng walang tinginan sa ilalim ng basket. Nabigla na nga lang ang marami sa play na iyon dahil nasa tapat na nga ng basket si De Ocampo na inilagay agad dito ang bola. Si Tristan naman ay malayo rito. Natutulungan sana ni Maki kaso huli na siya sa kanyang pagbalik. Umuntos na naman nga ang Cavite na nagbigay na naman sa kanilang mga supporters ng malakas na cheer.
Si Maki nga ay agad na tumakbo upang siya ang kumuha ng inbound pass at dahil dito kung kaya't ang mga manlalaro ng Cavite ay napahabol sa kanya. Ngunit pakagat lang niya iyon dahil si Suarez pa rin ang pinasahan ni Agoncillo. Dahil nga roon ay nagawa nilang maitawid ang bola sa gitna. Nakapunta nga rin ang lahat sa side nila at dito na nga si Suarez napahanda dahil nasa kanyang harapan na naman si Reyes na ngumiti pa sa kanya. Sugod. Sabi nga ni Reyes na ikinangiti naman ni Suarez na bumigla ng yuko sa tabi nito. Kasunod nga noon ay ang pagdribble ni Suarez sa bola sa kanyang likuran at sa pagsambot nga ng kanyang isang kamay ay isang mabilis na paghawak dito ang isinunod niya. Isang mabilis na step back three nga ang kanyang ginawa at si Reyes ay napaseryoso dahil hindi niya iyon inaasahan. Umarko na nga ang bola at pumasok iyon sa basket na ikinatuwa na lang ng mga taga-Kalapan. Si Martin nga ay inilingan pa si Reyes na nagulat sa pinakawalan nitong tira. Hindi ako susugod dahil kaya kong pumuntos. Sabi pa nga ni Suarez at si Reyes ay marahang napakuyom at sa pagbalik nga ng bola sa mga kamay nito dahil kanila na ang possession ay napaseryoso na lang ang mga taga Cavite nang madagit ito ni Suarez mula sa likuran. Bulalas na nga lang ni Reyes na napahabol bigla kay Suarez nang initian pa siya. Sa paglapit nga niya rito ay bigla namang ibinato ni Suarez ang bola gamit ang isang kamay. Sina De Ocampo nga ay napaseryoso na lang nang nasa ilalim na ng basket si Baron Cimeron. Si Corona naman ay kakaalis lang mula sa screen na ginawa ni Maki at makikita na nga si De Ocampo na sinabayan sa ere si Cimeron. Hindi raw niya hahayaang makapuntos ito. Kaso, nang hampasin na niya ang bola ay bigla na lang binitawan nito sa ere ang hawak nito. Hindi nga itinira ni Baron iyon bagkus ay isang extra pass pa pala ito sa dumating na si Agoncillo na buong lakas na idinakdak ang bola sa basket. Baka magreklamo ka pa, last mo na iyan, kami na ang pupunto sa sunod. Sabi pa nga ni Baron pagkalapag ni Agoncillo. Anong last? Tumakbo ka na, tumakas na si Corona. Bulalas nga ni Tristan at makikita nga si De Ocampo na agad ibinato ang bola kay Corona. Babawi kami. Sigaw naman sa isip ni Corona nang makuha niya ang bola, kaso nabigla na lang siya nang makaabot pa rin si Baron. Aba, mabilis ka pala. Sige nga, pigilan mo nga ako. Sabi nga ni Corona na diniretso ang bola sa basket. Sure, sagot naman ni Baron at ang mga kakampi nila ay napaseryoso na lang nang makitang tumuloy nga ang dalawa hanggang dulo. Tumalon nga si Corona at si Baron naman ay sinabayan ito sa ere. Napasigaw na nga lang din si Baron nang abutin ng bola kaso iniiwas ito ni Corona at doon na nga nagwala ang mga taga Cavite nang dakdakan nito ang sumabay na manlalaro rito. Bumagsak si Cimeron at sa paglapag nga ni Corona ay agad niyang inangasan ito. Si Baron naman ay napatayo agad at napangiti na may kasamang gigil dito. Iyan ang gusto ko. Mahinang wika ni Baron at si Corona naman ay napatango na lang at napatakbo agad pabalik dahil hihintayin daw niya ito roon. Pagbalik nga ng bola sa Kalapan ay makikita nga si Martin na ipinasa ang bola kay Baron na hinihingi ito. Huwag mong isasablay iyan. Sigaw pa nga ni Larry Dizon na nakikipag-agawan ng pwesto kay Tenorio. Kaya nga may rebounder, trabaho ninyo iyan. Bulalas nga ni Baron na pagkatapos postehan si Corona ay binigla niya ito ng isang turnaround jumper na mala Kobe na ikinaseryoso na lang ni Maki. Hinalit ng bola ang basket at sumipol pa si Baron sa harapan ni Corona. Kita mo iyon? Ganon ang mga smooth jump shot na tinatawag. Hindi mo alam iyon, puro ka kasi atake sa basket. Buladas pa nga ni Baron at napaseryoso na lang si Corona nang marinig iyon. Yabang ha, bigyan mo ng credit ang nagturo sa iyo. Bulalas pa nga ni Maki at ang mga kwentuhang ito ng Team Kalapan ay tila naging natural para sa mga taga Cavite. Hindi naman sumagot si Baron kay Maki at sa pagbalik ng bola sa Cavite ay ginaya nga rin ni Corona ang ginawa ni Cimeron kaso sa pagkakataong ito ay nagmintis ito na ikinatawa naman ng defender nito. Sabi na nga ba't hindi mo kaya? Sabi ni Baron na mabilis na tumakbo sa basket. Sa ilalim naman ng basket ay makikita na panalo sa pwestuhan ang mga nakaputi kung kaya sina Tristan at Larry ay mag-aabang na lang daw.
Pagkakuha nga ni De Ocampo sa rebound ay napangiti na lang siya dahil hindi sumabay si Agoncillo. Kung ganito raw ang senaryo ay pwede na raw niyang ilagay agad ang bola sa basket. Kaso nang gagawin na niya ang putback dunk ay napaseryoso na lang siya nang may pumalo ng bola mula sa kanyang likuran. Kuya Baron, ang lupit mo! Bulalas pa nga ni Ricky mula sa bench at si Carlo ay napailing na lang nang marinig iyon. Baka lumaki ang ulo. Sabi nga ni Carlo na ikinatawa naman ni Ricky. Nakuha naman ni Suarez ang bola at napaseryoso na lang ang mga manonood nang ibato nito ang bola ng walang tinginan na mula sa likuran papunta sa side nila. Sa pagtingin nga ng marami sa bola ay nakita na lang nila si Maki Romero na kumaripas na ng takbo. Si Reyes nga ay hinabol iyon at doon na nga pinamalas nito ang kanyang bilis dahil naabutan niya si Romero. Kaso ang paghabol din palang iyon ang magpapasama sa kanya dahil sa paghinto ni Maki ay siya namang paglampas niya. Pumilit siyang bumalik kaso nilampasan siya ni Maki at sa paglingon niya sa kanyang tabi ay nabigla na lang siya nang wala na ito roon. Ang mga manonood nga ay napaseryoso dahil sa panlilin lang na ginawang iyon ni Maki Romero kay Reyes. Nakikita na nga lang si Maki na nasa likuran nito na kung saan ay nakapagpakawala na kaagad ng isang jump shot mula sa 3-point area. Hinalit nga noon ng basket at sa paglapag ni Maki ay nginitian pa niya si Reyes na napakuyom na lang dahil sa ginawa nito sa kanya. Mabagal ka pa rin, sabi pa nga ni Romero rito. 51-52 nga ang score matapos iyon at ang mga manonood hindi lang sa venue ay napaseryoso sa nangyayaring laban ng Kalapan at Cavite. Ngayon nga ay isa na lang ang lamang ng Cavite at hindi sila makapaniwala na ang bagong team na ito ay magagawa ito sa isang team na nasa Maharlika League na. Tila ang larong ito raw ang magiging pagpapakilala nila sa liga. Ang aggressive ng lahat ng players nila. Ang nakakatakot, wala rito si Mendez. Sabi na nga lang ni KA7 na nasa loob ng kanilang hotel kasama ang kanyang mga kakampi sa team. Kung magpapaisi-isi tayo, baka matalo nila tayo. Dagdag pa nga nito na marahang nakaramdam ng tuwa dahil talagang pinaghandaan daw ng mga ito ang pagsali sa Maharlika League. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Sabi naman ni Mario na napatingin na lang muli sa malaking TV na nasa harapan nila. Wala na nga ang 2 minuto ang natitira sa unang half. Si Coach De La Rosa nga ay hindi makapaniwala sa ginagawa ng mga players ng Kalapan na nasa loob ng court ngayon. Hindi raw ito ang starting 5 nila, pero parang masyado raw yatang magagaling ang mga ito at talagang nagawa pang maihabol ng mga ito ang score sa kanila. Nakapuntos naman si De Ocampo sa pagbalik ng possession sa kanila. Hindi na kasi siya natutuwa sa ginagawa ng kalaban nila kaya siya na nga ang magte-take over sa natitirang oras ng second quarter. Hindi raw pwedeng matigil sa 52 ang score nila. Ngayon naman ay kay Maki Romero na nga ang bola at nagbigay na nga ng help defense si Tenorio kay Zamora. Mabilis namang sinagot ito ni Maki ng bato ng bola kay Larry. Pagkasambot nga ni Dizon sa bola ay agad siyang nagpakawala ng jump shot na nahagip naman ni De Ocampo na mas naging agresibo lalo sa depensa sa pagkakataong ito. May gigil nga sa mukha si De Ocampo at nang makita ito ni Dizon ay nakaramdam siya ng kabog dahil parang beast mode daw ang galawan nito ngayon. Mabilis nga si De Ocampo na lumapag at tumakbo sa may basket. Kaso si Agoncillo nga ay nakuha ang offensive rebound. Akin na Tristan, bulalas naman ni Martin na biglang sumulpot. Na-reset daw kasi ang shot clock nila at ngayon nga ay agad na ipinasa ni Agoncillo ang bola sa kanya. Kaso sumulpot si Tenorio at tinalon pa ang bola paglabas. Bago nga siya bumulagta ay naibato pa niya ang bola sa kanyang Kuya Willie. Ginagalingan ng kalaban, kaya gagalingan din namin. Bulalas nga ni Tenorio sa sarili na bumagsak na sa labas ng court. Si Willie naman ay napahigpit ng hawak sa bola at nang humarap na siya sa side nila ay dito naman siya sinalubong ni Maki Romero at Baron Cimeron. Ang mga manonood nga rin ng oras na iyon ay napatayo na sa nakikita nilang laban ng dalawang team. Buwis buhay raw ang laruan ng bawat isa at nagbigay ito ng hype sa kanilang mga katawan nang hindi nila inaasahan. Si De Ocampo naman ay tumalon agad at ibinato kay Corona ang bola. Si Reyes naman ay kumaripas din ng takbo
at doon na nga nag-cheer ang mga taga Cavite. Ibinato nga ni Corona ang bola sa ere at sa paglitaw naman ni Reyes sa ere ay doon na nga lang din sila nabigla dahil naroon din si Larry Dizon na hinaklit sa itaas ang bola. Asa pa, bulalas nga niya sa kanyang paglapag na kung saan ay niyakap niya ang bola. Ang mga nakasaksi noon ay napapunas na lang ng pawis dahil sa makapigil hiningang palitan ng play sa defense at opensa ng mga manlalaro ng dalawang team na ayaw parehong magpatalo. Pinatalbog nga ni Larry ang bola at walang lingo nang ibinalik sa side nila. Huminto siya kaso bumigla siya ng diretso na kinaseryoso ni De Ocampo at Tenorio. Sina Maki at Baron naman ay napangiti na lang nang makita ang atake ni Larry. Sige, ako ang bahala sa rebound. Bulalas naman ni Tristan na nasa may ilalim ng basket. Si Tenorio naman ay humarang dito kaso bumigla nang iwas si Larry Dizon at doon nga ay napaseryoso ang mga manonood at napatanong kung sino raw ang player na iyon. Tumalon nga ito at si De Ocampo naman ay sumabay rito ng talon. Nasa zone kita. Bulalas pa nga ni De Ocampo na hinarangan ng palad ang bola kaso mas mataas ang bola sa kanyang palad at doon na nga napatayo ang mga manonood ng dakdakan ng kung sinong manlalaro ang ace player ng Cavite Ballers. Ang taas niyang tumalon. Nasabi na nga lang ni De Ocampo na bumagsak sa ibaba ng basket. Sumilbato nga rin ang referee at si Dizon naman ay nagdidilim ang paningin na lumapag sa harapan ng kanyang biktima. Kumuyom pa ang kamao nito at sumigaw na nagbigay ng hype sa mga manonood. Second quarter pa lang ito, hindi ba? Naitanong na nga lang ng isang manonood na napalunok na lang ng pagmasdan ang mga manlalaro ng Kalapan na pare-parehong may malakas na datingan ng mga oras na iyon. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at doon na nga si Larry Dizon naglakad ng tahimik papunta sa bonus area. Pagtunghay niya ay siya ring pagtingin niya sa kanyang mga kakampi. Hindi kasi babalo kung hindi ka magyayabang. Sabi nga ni Baron sa sarili at doon na nga tumawa ng malakas si Dizon. Nakita ba ninyo ang ginawa ko? Iyon ang heaven's dunk. Kaso may sumabay sa akin. Kaya tatawagin ko naman iyong heaven and earth dunk. Ayos ba? Bulalas pa nga ni Dizon na itinaas pa ang kanyang mga kamay at inimagine niya na siya ay chinichir ng mga kababaihan. Si De Ocampo naman ay medyo napaseryoso at napaisip kung ito ba raw talaga ang gumawa noon. Sumablay pa nga ang bonus shot ni Dizon na ikinasigaw na lang ni Baron. Puro kapagyayabang. Bulalas ni Maki at nakuha nga ni De Ocampo ang rebound. Bingi-bingihan naman si Larry Dizon na mabilis na hinabol si Tenorio. 25 seconds na nga lang ang natitira at dito na nga ginamit ng mabuti ni De Ocampo ang oras. Tinirahan pa niya ng harapan si Agoncillo na nagbigay rin ng hype sa mga taga Cavite. 56-53 ang score at may 5 segundo na lamang na natitira at napatawag naman si Coach Isaiah ng timeout upang masigurong makakapuntos pa sila. Napaseryoso na nga lang din ang mga manonood nang ipasok nito si Ricky Mendez at sa pag-execute nila ng play na napag-usapan ay si Mendez nga ang sumambot ng bola mula sa inbounder na si Agoncillo. Kasunod din noon ang paghabol dito ng mga players ng Cavite. Kaso mabilis si Mendez at sa pagharap niya sa basket ay doon na nga niya ipinakita ang kanyang magandang shooting form. Isang malayong tres din iyon at napalunok na lang ang marami nang nasa ere na ang bola. Kasunod nga rin ang pagtunog ng buzzer ay ang pagpasok ng bola sa basket na nagpadagundong sa buong venue dahil napacheer ang marami sa team ng Calapan City nang hindi inaasahan. Paatras namang lumayo si Mendez na napakuyom pa ng kamao. Hindi pa tapos ang laban. Unang half pa lang ang natatapos at tabla nga sa 56 ang score ng dalawang team na naglalaban. Gusto ko lang i-shoutout ang ating mga nasa exclusive channel, si Aaron Katabay, Ronald Esok, Mark Angelo Bibas, si Carlo, Michael Upaw, Kuya MB, Kian Adlaw, Kenny Libuna, John Montialto,
Ray Colocar, RJ Latumbo, Monmon, Mortar TV, Eric Lazaro, Cordova Loy, John Carl Satumbaga, Aizen, Avrien Liin, Joseph Martinez Channel, Edmond Magalong, John Kim Bicachino, Alexander Martin, Malbas Jan Benedict, Edeline Abelo. Maraming salamat sa inyo at sa mga gustong ma-shoutout, ito ay mangyayari lamang kapag nag-join kayo sa exclusive channel nitong ating YouTube. Bali magkakaroon kayo ng access sa ating mga private videos at magkakaroon kayo ng advanced reading sa Kinben. Thank you.